Hindi rin po mababasa sa Bagong Tipan na ang mga apostol ay nagturong dapat itong ipangilin. Malapa ay ipinag-utos pa nga ni Apostol Pablo na huwag nang pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa araw ng Sabat. Subalit, bakit hindi kaya ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tagasunod ang pangingilin ng araw ng Sabat? Ayan, inuulit na naman ganun pa man ay nasagot na po natin mga kapatid at mga kaibigan na hindi kailangan iutos dahil ito po ay umiiral ng utos at mahigpit pong tinutupad ito. Ang Panginoon nga ang napapagbintangang lumabag bakit niya pa ito inutos? Pero napatunayan natin, kapatid, kaibigan, na ang Panginoon hindi lumabag kung Biblia ang pag-uusapan. Kung lumabag man siya, sa paningin ito ng mga kalaban niya. Kaya kung ikaw ay nagsasabi at naniniwala na nilabag ni Kristo, kalaban ka niya. At ang iyong batayan, wala sa Biblia. Nasa Mishnah. Yan po ang masaklap dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi po niya, dito, ay ipinag-utos pa nga ni Apostol Pablo na wag nang pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa Sabat. Nilagay po niya, mga kapatid at mga kaibigan, yung talata sa aklat ng Kolosas 2:16 at nagtanong kung bakit kaya hindi ipinag-utos. Yan, gamitin natin yung analysis at logic, mga kapatid. Granting na hindi niya ipinag-utos. Nangangahulugan bang hindi na ito umiiral? Yan po ang challenge. Kapag ka ba hindi iniutos ng Panginoon ang isang utos, hindi na ito umiiral? Kapatid, sa bibig na mismo ng Panginoon, wala tayong mababasang inutos niya na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. As in, sa bibig ng Panginoon ay wala pong ganon. Ngayon, tungkol sa mga alagad, granting na wala ngang utos. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi na ba ito umiiral? Ang hindi natin mababasa is yung inutos. Bakit? Tinuwid na ho natin Utos na ito, ang utos na umiiral, wag nang paulit-ulit sa isang matalinong tao. Sabi nga one word is enough for a wise man. Hindi na kailangang ulit-ulitin. Ano ba ang lahi ng mga alagad? Sila ba ay mga hintel o sila ay mga Israelita din, mga Hudyo? Pag sinabing Israelita, alam nila ang kautusan tungkol sa Sabat, kaibigan. Ngayon, magbasa tayo ng talata. Nang nandito ang Panginoon sa lupa, ano ang pangunahin niyang purpose? Para malaman natin kung kailangan ba talagang hanapan natin ng salita si Kristo na dapat inutos niya, pati mga alagad. Ito po ang mababasa po natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 24. Sabi dyan, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang linaw dito, mga kapatid, ng ating Panginoon ay naparito. Ang pangunahin niyang purpose ay hanapin yung nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Madaling salita, ang pangunahing hinanap ng ating Panginoon, mga Israelita. Kaya wag mong hanapin na nag-utos siya. Dahil sa Israelita nga, iniutos yan di ba? Kaya illogical pagka hahanapin natin sa bibig ng Panginoon na inutos ito. Ngayon, sa mga alagad, may utos ang Panginoon sa mga disipulo nang sila'y humayo. Ganito ang kanyang sinabi sa Mateo 10, talatang 5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintel at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. O rin ang utusan ng Panginoon ng mga alagad ay ang utos niya huwag pumunta sa lugar ng mga hintel. Unahin i-priority ang mga Israelita. Ang linaw, kaya pati mga alagad, huwag niyong hahanapan. Kasi kung doon sila pumunta sa mga Israelita at mga Hudyo, nangingilin ng mga Sabat ang mga iyon. Ikaw ba, pag kami nakita ka sa inyong kasamahan sa pamilya na naglilinis ng bahay, sasabihin mo pa ba yun? Maglinis ka ng bahay. May nakita kang nag-iigib. Uutusan po ba itong mag-igib? Nag-iigib na nga. Yung nagwawalis, uutusan mo bang magwalis? Nagwawalis na nga. Iuutusan mo ba ang mga Israelita mangilin ng Sabat? Nangingilin nga sila. Nasaan ngayon problema? Nasa inyo. Hindi nyo ginagamit po ang analysis at tamang luhika, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ano pa ang sumunod na kanyang sinabi? Pakinggan natin.